Iba, nagnakaw at nangurakot. Mahiya naman kayo! At ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about it. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? But it makes absolutely no sense. Bakit nagkaganyan ang mga kaanib sa simbahang Katoliko? Anong nangyari, kapatid na Bobby? Aba, sila raw ang dapat sisihin. Iglesia ni Cristo kasi, alam nila ang Iglesia ni Cristo matitino yan. Pagka sinabing matitino, mga kababayan, baka kasi may magsabi, ako naman tinig, may kilala ako, Iglesia ni Cristo, gumagawa ng kalokohan. Gumagawa rin ng, yung iba pa nga, gumagawa ng krimen, sasabihin nilang ganun. May pagtitiwalag po kasi na tinatawag sa Iglesia ni Cristo. Pagka ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na patunayang gumawa ng paglabag man yan sa batas pantao, paglabag man yan sa batas ng Diyos, talagang ititiwalag yan. Okay. So, mga matitino ang Iglesia ni Kristong Kaanib daw, ayon kay Tinig ng Karunungan. Pero, meron silang sariling kulungan, no? Kilala naman po si Caramildo na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung iba niya mga kasamaan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka-Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. Oh, yan. Pero, ayon sa kanila, ititiwalag ang mga napatunayang may sala. Tanong, si Madriaga, napatunayan na ba yun na sa korte na may sala? Bakit tiniwalag ng INC? Si General Torre, tiniwalag ng INC. Kung si Madriaga, di napatunayan pa, pero tiniwalag. Si Marcolita, nakulong. Di pa napatunayan. Pero ang tanong, tiwalag ba? Di din tiwalag. At binanata nila ang simbahang Katoliko kung ano daw ang dahilan na bakit ang daming mga makasalanan sa simbahang Katoliko. Kaya may mga nagpost sa social media na mga politikong Katolikong kaanib, mga kurakot daw. Pero nagtaka tayo, ba't sa panahon ng eleksyon, ang INC inendorso etong mga politiko, yes, mga kaanib ng simbahang Katoliko, pero mga politiko na may kaso na noon at ngayon, dagdag kaso na naman at ang iba'y nakulong. Pero kung sasabihin nila na mga Katoliko, na mga politiko ay kurakot, so sapat na ba? Dahil sila'y nagkasala kahit di pa napatunayan, ito'y sisihin ang buong simbahan? Halimbawa, si Senador Rodante Marcolita, nakulong, di pa napatunayan. Pero sapat na ba? Sisihin ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Kumusta? Welcome. Itong iyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Okay. So, ito sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa ingay ng mga ministro ni Felix Manalo. Iba, nagnakaw at nangurakot. Mahiya naman kayo!
At ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang freeze na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about it. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Yan. Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago dyan mga kapatid, inanyayahan natin ang ating mga soking taga-subayway. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon, inanyayahan natin ang ating mga soking taga-subaybay na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo na nagsubaybay ngayon. Welcome sa ating live streaming. Di ba nyo nasubukang itanong, ang ingay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at mismo ang sikta na tatag ni Felix Manalo. Pero sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napakatahimik nila. Kahit sinabi ni Duterte noon na grabe umano ang korupsyon at wala siyang magagawa, grabe umano ang ghost project sa DPWH. Totoo, wala talagang nasampahan ng kaso sa panahon ni Duterte. Pero ngayon, dami ng mga nasampahan ng kaso at may mga almost trillion o billion na nasauli, almost billion na nasauli sa restitusyon na pera. Pero ang isinisisi nitong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, bakit daw umano na grabe ang kasalanan, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia lalo na sa kaanib sa Simbahang Katoliko. Ito ang sabi ng ministro. Ang ugat na dahilan ng mga kasamaan, katampalasanan sa daigdig na ito ay ang maling paraan po ng pagsamba ng mga tao sa Panginoon Diyos. Nahulog sila sa pagsamba sa mga imahen o mga larawan sa halip na ang bigyang kalwalhatian ay ang ating Panginoon Diyos. Yan ang kanilang banat mga kapatid na nahulog sa pagsamba ng mga larawan at kahit umano na dapat ang sambahin ay Diyos. Kung iyon ang kanilang argumento na ang resulta sa kasalanan ay yung pagsamba ng mga larawan, ayun na. Dapat nating itanong, bakit may medalya kayo ni Felix Manalo? Kung bawal para sa inyo ang pagkakaroon ng mga larawan, bawal ninyo ang larawan ng ating Panginoon Jesucristo, pero larawan sa founder nila, abay, ito kitang-kita ninyo. Diba? So double standard talaga ito. Ang dahilan ng mga kasamaan, katampalasanan sa daigdig na ito ay ang maling paraan po ng pagsamba ng mga tao sa Panginoon Diyos. Nahulog sila
sa pagsamba sa mga imahen o mga larawan sa halip na ang bigyang kalwalhatian ay ang ating Panginoon Diyos. Ito, isa-isahin natin itong banat nila mga kapatid sa simbahang Katoliko para makakuha ng mga kaanib gamit nila itong aklat Katoliko. No? Ang may akda ay si Cardinal James Cardinal Gibbons. Nabasa siguro ninyo sa social media, kahit sa mga nagkomento, na ang dami umanong mga politikong kaanib ng simbahang Katoliko na mga kurakot. So, kung ang batayan ay ang mga tiwaling politiko na nagsasabing sila'y Katoliko, ang tanong, bakit marami din nitong mga politikong ito na inendorso mismo ng Iglesia ni Cristo ang Tatag ni Felix Manalo sa panahon ng halalan? Ha? So, ipinakita ba nito na sapat ba yung kanilang pagsusuri sa mga kandidato na kanilang sinusuportahan at kanilang inendorso? Kung ang isang politiko ay Katoliko, at napatunayang nagkasala sa korupsyon, plunder ba, o anong ori na korupsyon, hindi nito pinatunayang mali ang aral ng simbahang Katoliko. Napansin nyo ba itong mga ministro ni Felix Manalo? Banat na banat mula sa Santo Papa sa mga doktrina at sa kaanib. Pero di ninyo napansin na binanata nila ang founder ng simbahang Katoliko. Bakit ayaw nilang banggitin ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Natural. Dahil pag binanata nila ang nagtatag ng simbahang Katoliko, sigurado talaga mga kapatid na kanilang i-research sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko, and all secular histories show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles.